Mahal na araw nga, hindi na kami pumunta ng dagat. Gusto naman namin experience ang maligo sa ilog. Nga matagal nga naman na kami nahuli nakaligo ng ilog. At saka di hamak naman talaga na mas malamig ang tubig dito sa ilog kaysa sa dagat. Kaya nga naman hindi na kami nagdalawang isip na dito pumunta sa ilog na to. Dati ngayon naglalakad pa kami papunta rito, pero ngayon kaya nang pumasok ang motor. Dito nga yan sa kung tawagin nila ay Tibag. Gulat nga lang talaga ako sa lugar na to dahil ang laki na ng pinagbago niya. Nga lang rin ito ng bukid namin, kaya hindi na rin kami nagpakalayo-layo. Kaya nga namang nakakamiss tumira sa mga ganitong klaseng lugar. Wala ko nga rin naalala na ng mga bata kami, minsan na rin kaming tumira sa mga ganitong klaseng kubo. At alas 5 pa lang ng madaling araw ay nagigising na kami para magbalat ng mais. Wala lang, may share ko lang naman. At syempre pag ganitong klaseng piknikan talagang hindi mawawala ang inuman. At dito nga umalis muna kami sandali para pumunta sa bukid. Para nga kunin yung isang bulig ng saging na tiniba ni Papa. Kasama nga dito yung dalawang pamangkin ko na gusto palaging sumasama. Dito nga pinagmamalaki pa ni Papa kung gaano kalalaki yung mga mais niya. Talaga nga namang mas matataas at mas magaganda ang bunga ng mga mais niya kaysa dun sa katabi niyang lupa. Ito nga ay talagang susuong kami sa gitna ng maisan para puntahan yung saging na yun. At ayan, tumigil nga ulit yan si Papa sa gitna ng maisan para ipagmalaki yung ganda ng mais niya. Ayan nga, narating na rin namin yung saging na sinasabi ni Papa. Akala namin na hinog na yun pala, hindi pa. Ito nga yung ilog ng Tibag na nung mga bata kami paborito naming paliguan. Nagpahinga nga muna kami sandali rito at talagang napakainit talaga ng panahon. Napakalaki na talaga ng pinagbago ng lugar na to. Yung tipong kapag pumunta ako na mag-isa rito talagang maliligaw ako. At ito nga, naglakad na uli kami para bumalik sa kubo na pinuntahan namin. Iba na nga yung dadaanan namin dito, pero ganun pa rin, susuong ka pa rin sa paisan. Tumawid nga rin kami dyan sa maliit na ilog na yan, pero hindi naman yan masyadong kalaliman. Wala yan. Hindi nga masyadong kalinawan yung tubig dito, pero mas malamig naman di hamak kaysa sa dagat. Pagkabalik nga namin ay agad-agad naligo kagad itong mga pamangkin ko na siguradong napagod sa paglalakad. At syempre hindi ko na rin pinalagpas yung pagkakataon, talagang naligo na rin ako rito. At masasabi kong the best talaga dito sa ilog at napakalamig ng tubig. Itong sakto yan dahil talagang napakainit ng panahon sa mga oras na ito. Inahapunan nga niya na nag-decide naman kami na pumunta naman ng Gabions. Ito nga yung sikat na pasyalan dito sa Barangay Tagumpay, lalo na sa gabi dahil napakaliwanag dito. Habang papunta nga kami doon ay nasalubong pa namin dito yung tiyahin at tiyuhin namin. Malapit lang rin naman dito yung Gabions at kayang-kaya ring ipasok ang motor. Yun nga lang, medyo mahirap yung dadaanan mo dahil nga lost gravel. At kung hindi ka nga sanay dumaan sa mga ganitong klaseng kalsada ay siguradong sisimplang ka. Hindi naman talaga dito yung daan, pero nag-shortcut lang kami para mas mabilis kami makarating. At ayan, pagkalipas lang ng ilang minuto ay nakarating na rin kami dito sa Gabion site. Ongoing pa rin naman yung paggagawa nila rito. Ito nga isa sa mga flood control project na pinatayo ng gobyerno. Dahil isa nga ang Barangay Tagumpay sa sobrang binabaha kapag may mga bagyo. Pero itong flood control project na ito ay parang nga naging tourist attraction pa. Dahil nga napakalaki nito at napakaluwang na makikita mo kapag ka nandito ka. Mas lalo pang maganda rito kapag inabot ka ng gabi dahil sobrang liwanag sa lugar na ito. Dahil nga yan sa mga solar power street lights na yan. Lalong lalo na siguro kapag nasimento na tong kalsada na ito. Kaya sa mga taga-Sablayan dyan na hindi pa nakakarating dito, huwag ka na magpakalayo-layo pa, itry mo rin pumunta rito. Dito lang yan matatagpuan sa Barangay Tagumpay. Bukod nga sa magandang tanawin ay meron ka rin pwedeng paliguan dito na napakalinaw ng tubig. At dito nga nakita rin namin yung mga kamag-anak namin na dito rin pumwesto natin picnic. Nakipagkwentuhan nga lang kami saglit dito at naligo ng kaunti. At maya-maya nga lang rin ay umalis na rin kami dahil palubog na nga rin. Napansin ko nga rin dito na kahit palubog na yung araw, yung nagdatatingan pa rin yung mga tao. Yung iba ay talagang nagdadala pa ng mga videoke nila at dito mag-happy-happy sa gabi. Meron nga na dito na rin nagse-celebrate ng kanilang birthday. Talaga nga naman napakalaking tulong ng flood control project na ito sa barangay namin. Napakarami nga ng benepisyo na pwedeng maidulot nito sa lugar namin. Hindi nasisirain ng bagyo yung mga bukirin na nakapalibot dito at maiwasan na rin yung napakalaking baha. At bukod pa rito ay nagkaroon ng pasyalan ng mga tao at makapagbanding ang mga pamilya na kahit hindi na pumunta sa mga malalayong lugar. At dito nga nagtatapos ang aming paggunita sa tradisyonal na Sabado de Gloria. Simple lang, hindi kailangan magarbo. Ang importante kasama mo ang pamilya mo. At syempre dapat masaya kayo. So yun lang mga par. Maraming salamat sa panonood. Please like and follow na lang kung nagustuhan mong video. Salamat!